Nakatakdang mag-host ang Pilipinas ng ASEAN Business Environment Forum bilang bahagi ng sidelines ng 32nd ASEAN Economic Ministers Retreat sa March 11. Ayon kay DTI Committee on Business and Investment Promotion Executive Director Benedict Uy, magiging katuwang nila sa forum ang Asia Development Bank o ADB, kung saan layon nito na ipakita ang mga ideya at best practices na magpapalakas sa posisyon ng ASEAN bilang attractive destination para sa mga dayuhan na nais mamuhunan sa rehiyon. Napapanahon rin ang pagsasagawa ng forum dahil sa nagpapatuloy na geopolitical tensions na nangyayari sa mundo tulad ng kaguluhan sa gitnang silangan at ang trade war sa pagitan ng Estados Unidos at China. With such disruptions stifling progress, the same can be viewed as opportunities to capitalize and develop new trading dynamics. Alliances that we have once viewed as unbreakable have begun searching for partners elsewhere the globe. Magsasama-sama ang mga kinatawan mula sa public at private sector galing sa mga bansang kasapi ng ASEAN para isulong ang ASEAN business environment sa pamamagitan ng mga regulatory reform at investment facilitation. Mapalakas ang public-private collaboration para mapabuti pa ang responsive policy making at business-friendly policies at maiangat ang digitalization at e-government services para mapabuti ang transparency, efficiency at ease of doing business. Pero ano ba ang pakialam ng isang ordinaryong Pilipino sa pagpupulong na ito? Ang sagot ni Executive Director Uy: ensuring that discussions directly support ministerial-level policy conversations, ease of doing business, public-private collaboration, and digitalization remain priority areas for ASEAN member states. Isa rin sa pag-uusapan sa forum ang mga usapin na kinakaharap ng mga micro, small, medium enterprises o MSME sa rehiyon. Kung marami po silang proseso na kailangan daanan para lang mangyari yung gusto nilang gawing negosyo and all, syempre may cost implication ho yun, di ba? Not only direct cost, but yung time delay and yung resources that they have to put in terms of compliance. So, trust ho talaga ng gobyerno natin na padaliin yung proseso para ho naman po yung precious na oras ng mga tao at saka resources nila mabuhos po sa actual na pagnenegosyo rather than in complying with all these regulatory hurdles that they're faced with. Dahil mahalaga sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang food security, isa rin sa tatalakayin ang pag-streamline ng supply chain para sa mga mahalagang agricultural inputs na hindi maisasaalang-alang ang kabuhayan ng mga magsasaka. Yung flow ho ng mga raw materials and mga supply, mga inputs ho ng mga farmers natin, etc. Lahat po yan dikit-dikit and dugtong-dugtong. So, at the macro level, kung pinag-uusapan ho talaga yung investment flows, ease of doing business, and policy reforms to make doing business faster, and I think makakatulong ho din siya even in the sector of or in the topic of food security. Inaasahan sa mga talakayan na maitaguyod ang mas predictable, inclusive at competitive na business environment na susuporta sa sustainable growth sa ASEAN region. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.